tayo ng mga ilaw. Para makita natin ang mga nagwawapuhan. Ayan, batiin po natin ang ating mga kapatid. And good morning. Good morning. So, ayan. Praise God po, no? Nakakala ko si Sis Remy. Palampakan natin natin. So, another baby sa Logos Natsu. And may susunod pa. May susunod ka ba? At sa iba yung Sis Bobs. Sis Bobs? Ay, malay nyo naman. Ayan, Sis Bobs. Ako this year. Ayan. Hintayin natin kung ano yung plano ng Panginoon sa buhay ni Sis Bobs. Pero alam ko, susunod na ikakasala si Sis Rogen. So, ipapakanan natin ang Panginoon. So, Brother Dave and si Shane. Ayan. Mga susunod na rin mga yan. Okay. So, purihin ang Panginoon. So, nakakatuwa. At biglaan po tayo nawalan ng drummer kasi yun ang anak na si Sis Remy. Hindi ko alam kung past 12 yun or magto 12. But kahapon, maghapon na kami magka-message ni Sis Remy. Buti na lang at hindi ako nakapasok. At habang nagja-jogging ako dyan, ayan, hawak-hawak ko yung cellphone, yung isa pang music, yung isa pang message sa kanya. Pero hindi siya makapirway, maya ang message ng mga kapatid. Kaya sabi ko, Sis, relax ka lang. Relax ka lang. Hanggat kaya mo pa naman, huwag ka munang pupunta ng hospital hanggat kaya mo. O, nagugulat lang daw siya kapag yung bang naninigas-nigas dito niya. Ayan yung feeling na gano'n. Ayan, so praise God kasi nung nag-open yung cervix niya, sabi niya, may lumabas na ganyan. Pupunta na kami ni Bro sa hospital, mga past 10 na yun. So praise God kasi hindi ganun kahaba yung labor ni Sis Remy. Unlike yung sa akin, yung 4 hours na labor ko, parang mabilis na yun. Pero sa kanya mas mabilis. But praise God kasi hindi na siya ganun na kahirap na mag-labor. Kasi pagdating daw po niya sa hospital ay nasa 7 cm na. So malapit na talaga yun. So praise God, natutuwa ako kasi sabi nga ni Sis Techi, bakit yung sa'yo ma'am siya ang tagal? Siyempre sinabihan ko na si Sis Remy para hindi ganun kahirap yung ano. No-witness kasi ni Sis Techi kung gano'ng kahirap. Sabi nga parang ayaw mo na. Pero siyempre, part yan, di ba? Part yan ng isang ina na talagang nandun na yung paghihirap na mararanasan natin kapag tayo sa mga anak. So, amen. So, ayan tayo muna tumayo at basahin natin ang ating declaration today. And today, I will listen to God's word. It empowers me by instructions and corrections, giving me the strength to take the right direction and lead me deeper in the path of godliness. It was sent so I may be complete and equipped to every good work to serve men and to glorify God's power. And Father, we thank you for today, Panginoon, for the joy na nararanasan namin, Panginoon, for the new life, Panginoon, ang new baby namin, Lord God. We continue to praise you, we glorify you, Panginoon, and today, Lord God, sa paglapit namin po sa inyo, Panginoon, kami po ay humihingi ng kapatawaran, Panginoon, nagpapakumbaba, nagsusumayo, Panginoon, na Panginoon, atawaran mo kami sa lahat ng nagagawa namin kasalanan, pati Panginoon sa mga bagay na kami ay nagkukulang, Panginoon, patawaran mo kami at muli kaming lumalapit, Panginoon, upang nagpapalinis o Lord God. Kayo din, Panginoon, lumalapit kami upang kami, Panginoon, ay punuin mo ng inyong mga salita, Panginoon. Open our hearts, our mind, Panginoon, na nandun na manahan, Panginoon, manatili ang mga salita mo sa puso namin na siya namin isasapamuhay at maibabahagi, Panginoon, sa mga taong makakasalamuhan namin, sa mga taong nasa paligid namin, Panginoon. Lord, luwalhatihin ka, Panginoon, dinadakila ka namin, tinataas sa lugar na ito. Lahat ng anak ng Diyos ay magsabi na, Amen. And good morning, mga kapatid. Sino dito yung mga nakasama sa retreat camp last week? Amen.
Amen. Nasa na kayo iba? Nasa na yung mga invite natin that time? Baka may pasok. Ayan. So, 1 week na nakalipas. So, mga kapatid, have we come up with self-assessment? Or yung may mga reflection ba tayo? Or mga realization sa buhay? And, or maybe, ang iba po sa atin ay sinisimulan na no, yung pinapagawa ng Panginoon sa kanilang mga buhay. So, it's important kasi mga kapatid na hindi lang natin ma-realize, hindi lang na that day na-touch yung puso natin, na may sinabi ang Panginoon, tapos wala tayong gagawin. Kapatid, kailangan may gawin po tayo. Amen? So, and I believe, magagawa mo yun kung talagang minamahal mo ang Panginoon at yung totoong nararanasan mo yung pag-ibig ng Panginoon sa buhay mo. Amen po? So, just, I want, wala siya. It's okay. So, tignan nga natin ang ating mga kapatid. Yan, just look around. Look around. Sige, tignan po natin ang bawat isa. Look our brothers and sisters, mga nagwawapuhan, mga nagagandahan. Okay na, nakita nyo na lahat. Ayan, feel na feel natin. So mga kapatid, I want you to know na these people are not perfect. Ni isa sa atin dito ay hindi perfect. No, some are broken. Yes. Ang iba ay may pinagdadaanan. Tama po ba? Amen. May mga difficult situations ang mga yan. And different personalities. Akala nyo lang masaya yan, akala nyo lang kahit nakangiti, akala nyo okay siya. Pero alam ko, deep inside, sa kabila ng mga ngiti nila, may pinagdadaanan ng mga yan. May nilalabanan. Ano po? So, but God called you to love His people. Tinawag tayo ng ating Panginoon para mahalin ang bawat isa dito. Amen po? So, it's very clear throughout the Bible, mga kapatid, na magmahal tayo. Mahalin natin ang ating kapwa. So, February po ngayon, surpassing love, ang ating theme. So, God calls us to love one another. It's very clear, mga kapatid. Kahit basahin natin sa Biblia, yan, the story of Esau and Jacob, no, sa lahat ng nasa Biblia, mga kapatid, it is all about love. Ayan, so, surpassing love in the most excellent way. Ayan, surpassing na the most excellent. Grabe, Lord, no? So, bakit nga ba kailangan mahalin natin ang bawat isa? So, though hindi po ito yung main ano natin, but gusto ko lang pong ibahagi sa inyo ang mga ito, no? So, ayun na po. Ay, basahin po muna natin ang 1 John 4, verse 7 to 12. Sabay-sabay po tayo. Sabi niya, this is real love. Not that we love God, but that He loved us and sent His Son as a sacrifice to take away our sins. Dear friends, since God loved us that much, we surely ought to love each other. No one has ever seen God, but if we love each other, God lives in us, and His love is brought to full expression in us. So, amen. So, yan nga daw po ang real love na sinasabi ng Panginoon. So, we surely ought to love each other. So, when we believe Jesus Christ, mga kapatid, God gave us the Spirit to enable us to love one another. Amen po? It's not hindi para sa'yo, but for the glory of God. Yan, loving one another, mga kapatid, is our testimony na tayo talaga ay tagasunod, na tayo talaga ay anak ng Panginoon, na tayo talaga ay totoong Kristiyano. Amen? So the Apostle John says, sabi niya doon, little children, love one another, and if this alone be done, it is enough. So may napakinggan ako, pastor, sabi niya, no, nasabi daw po ito ni John nung mga last days na niya. Si John po, si Apostle John, siya po sumulat ng 1 John, 2 and 3, and even Revelation. So sabi ng pastor sa pag-aaral po ng mga Bible scholars, sabi doon, ito daw po yung laging sinasabi na Apostle John. Yung baga, siyempre, may sa katanda na ni Apostle John,
Ito yung bang nagkakaulyanin na. Sabi ng mga tao sa kanya, sabi nila, bakit yan ang lagi mong sinasabi? Parang nakakaumay. Na little children love one another. Little children love one another. So, and if this alone be done, it is enough. Pero kung pakikinggan, kung nanamnamin natin ang sinasabi ni John, sabi niya, little children love one another. And if this alone be done, it is enough. Kung yun ang gagawin natin, enough na po yun mga kapatid. Pagmamahal. Amen po? Pag-ibig. So, bakit nga ba mayroong kailangan ang bawat isa sa atin ay yung nagmamahalan? So, una, love one another is a command from God. And kaya dapat natin sundin. Ito ay command. Hindi po siya pangako. It's not a promise. Hindi pangako ng Panginoon, but it is a command from God. So 1 John 4:19, we love because He first loved us. So we don't get to choose whether or not to love one another, to love each other. God commands us to love people. So God's love gives us the power and the pattern to love others. Binigyan na rin tayo ng example na nawalang makakapantay. He gave His Son for you and for me to redeem us, mga kapatid. So yun yung susundin natin, yun yung pattern natin, the way we love. Meron na ba ditong nagpakamatay para sa kaibigan? Do you know one? Parang ako wala pa kasi. Pero yung sacrifices na malilit na bagay, and even yung nag-cost na sa kanya ng time, ng finances, meron naman ako mga kakilala. So, at sa John 13:34a, a new command I give you, love one another as I have loved you. Kasi sabi niya dati, love one another as you love yourselves. So, it is one thing, mga kapatid, to love your neighbor as yourself, and it's another thing to love your neighbor as Christ loved you. Bakit? Alam niyo yan kung bakit. Kilala natin ang sarili natin. Bakit iba yung love your neighbor as you love yourself? Bakit, mga kapatid? Kasi minsan, nadadala tayo ng emotion natin. Yung galit ka na, hindi mo na ipapakita ang mahal mo ang kapatid mo, hindi mo na papakita na yung care mo sa kanya. Kasi gawa ng emotions natin as a human. And nature natin na magkasala. Yun kasi mga kapatid. Pero ang Panginoon, sabi niya, it is another thing to love your neighbor as Christ loved you. Paano ka nga ba minahal ng Panginoon? Minahal niya tayo habang tayo ay makasalanan pa. From the very start, nasa sinapupunan ka pa lang niya, mahal ka na niya. Amen? Kilala nga niya kung ano yung shape ng kilay mo, yung ilong natin, diba? Kung ilang hibla ang mga bubok natin, alam na alam ng ating Panginoon, ganun ka niya kamahal, kapatid. Amen? So, pangalawa, to love one another is an overflow of the grace of God. Yan, nag-uumapaw ang pag-ibig ng Diyos na ibinigay niya sa atin. Kaya para hindi masayang, kapatid, sayang naman kung hindi mo ibabahagi, di ba? Kailangan ibahagi natin, ipakita natin na mahal natin ang isa't isa. Mahal natin ang mga tao. Amen po? Yan, ibahagi natin sa ating mga kapwa. Yan, sa Romans 5, Verse 5b, the love of God has been poured on our hearts. Yan. Mga kapatid, kasi kung totoong naranasan natin, or kung totoong naramdaman mo yung pag-ibig ng Diyos para sa inyo, natural na lang sa isang Kristiyano na mag-care
kindness niya, kung bakit ganun siya magsalita, mahinahon, ganyan. So nakikita mga kapatid, sa imposibleng, kung naranasan mo yan, imposibleng hindi mo maibahagi, tama? Imposibleng hindi mo ma-share, imposibleng yung pag-ibig ng Panginoon sa'yo na lang, hindi mo na ano, imposible yun mga kapatid. Amen po? So kaya naman may mga tao, natural na lang yung pagiging kind nila, natural na lang yung pagiging caring nila. So yung kindness, gentleness, natural na lang sa kanila dahil naranasan nila yung pag-ibig ng Panginoon. Kung gaano sila minahal ng Panginoon sa kabila ng karumihan, ng kasalanan nila. Amen po. Kaya naman sinasabi ko, kapag may nakakasalamuha akong, yung nakikitaan ko ba na, bait naman ang tao, ganun. Kaya sabi ko, grabe tong tao to, grabe tong tao to ako. Lord, natutuwa ako sa tao to, salamat Panginoon. Kasi, yun, binago mo ko, lalo kung kakilala mo, no? Binago mo ang buhay ni Lord. Ganun. Meron pa kayong ginawan na ng masama, kilala mong ginawan siya ng masama. He all have the reason to get mad, to get angry. Pero alam mo yun, yung pasensya niya napakahaba. Gusto ko din yan. Lord, gusto ko rin ng ganung pasensya. Pero bibigyan ka talaga ng Lord ng pagpapasensyahan. Ayan. Yan, nararanasan ko ba natin yan? So, praise God kasi hindi naman ibibigay ng Panginoon yan kung hindi mo kayang lampasan or hindi mo maipapakita yung pagmamahal niya sa iyo. Kailangan ibahagi natin. Amen po. So, pangatlo, to love is a lifestyle of a true Christian. Yan. Ang isang Kristiyano, natural na lang na umibig. Natural na yung care mo sa tao, kahit hindi mo kakilala yan, tatanungin mo. I remember si Brother Jay sa Daliao. Nakilala siya ni Bro Vincent sa Pinoy store. Tapos kasi nga yung kamay ni Bro, tinanong ni Bro Vincent, nangyari, ganyan, saktong magkabisaya. Ganun. Pero natutuwa ko yung ganung moment na nadala mo yung kapatid mo yung ganung moment. It is a way of love natin. Yung care ni Bro Vincent, parang, okay. Parang, doon na nag-umpisa na nag-aaten-aten si Brother Jay. Ayan. So, napaka-bless po natin kung may mga ganun tayong mga kapatid mo. Yung talagang, yung care sa kapwa kabayan, yan, sa kapwa tao, na ipapakita niya, na ibabahagi niya. Amen po. So, ayan. Yun po kasi, kaya sabi ng lifestyle, kasi yun po dapat nawa ang ating magiging identity kapag tayo ay Kristiyano. Amen po? Kasi para mga kapatid, maraming tao ang nagmamatiyag or nakatingin sa atin. Sa katrabaho natin, yan, sa ka-roommate natin. Even dito, maraming nagmamatiyag, no? So, kaya nakikita ba sa atin yung pagmamahal natin sa kapwa? Nakikita ba sa atin yung concern mo sa isang tao? Wala nang sumagot. Ayan. Amen! Ayan. So sabi sa John 13:35, kung kayo'y may pagmamahal sa isa't isa, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Kahit kapatid, kahit hindi mo sabihin Kristiyano ka, kahit hindi mo sabihin nag-church ka, kahit hindi mo sabihin nagbabasa ka ng salita ng Panginoon, kapatid, makikilala ka nila. Amen? So mag-ibigan tayo mga kapatid dahil ang pag-ibig ay mula sa Diyos. Sabi sa John 13:35, ayan, nabasa natin. 1 John, wala ka dyan. Okay, 1 John chapter 4 verse 7. Dear friends, let us love one another, for love comes from God. Everyone who loves has been born of God and knows God. Whoever does not love does not know God, for God is love. And kaya mahalaga na isang pamuhay natin mga kapatid. Kahit hindi mo naman sabihin talaga na Kristiyano ka malalaman ng Diyos. Mahal natin ang ating kapwa dahil meron tayong Holy Spirit sa ating mga puso.
Amen? So this year, sabi ko, this year kasama sa resolutions ko, hindi man resolutions, mga bagay na gusto ko pong gawin, mga pinapanalangin, kasama ko yung self-love, mga kapatid. Kasi I cannot give what I do not have. Last year kasi parang talagang, gano'n yung ano ko eh. Parang yung mainit ka sa Panginoon, yung paglilingkod sa Panginoon, biglang parang gano'n. May sound. Kasi nga last year, ang daming pinarealize sa akin ng Panginoon, ang dami niyang pinaranas sa akin. So medyo napagod tayo, medyo na-stress. Ako pala, ewan ko din sa inyo. Nawa hindi naman, nahammer tayo, napahinto tayo sa paglilingkod, sa ministry. Sabi ko kay Lord, hindi pwedeng magtagal ako sa ganitong sitwasyon. This is not what you intended me to be. Hindi to Lord eh. Kasi walang kapayapaan, walang peace of mind, yung iba mga kapatid. So, self-love mga kapatid, hindi lang naman sa physical natin, hindi lang naman having new things, new bag, new cellphone, hindi lang naman yun yung sinasabing self-love dyan mga kapatid. Self-love also means yung being aware sa thoughts natin. Being aware sa mga iniisip natin. Kasi kung ano yung nasasabi natin, ganun tayo mag-isip. Tama po ba? Kaya kailangan aware tayo mga kapatid sa mga naiisip natin, sa mga thoughts, sa mga nai-input sa ating isipan. Tama po? And yun, self-love also means being aware sa motives natin in our every action. Ano ba yung motibo natin? Bakit mo ginagawa yan? Ano yung motibo mo? Amen po. Sa akin po yun self-love po yung mga ganung bagay. At, ayan, so having a good heart. Yan. And self-love also means the way we react to persecutions and even to indirect accusations. The way we respond, mga kapatid. Kasi kung galit ka, may sinabi sa'yo, tapos wala na. Iba na yung masasabi mo, iba na yung magagawa mo. Hindi mo na hindi na lalabas sa'yo yung pag-ibig. Kasi yung emotion natin, iba na. Tama? Amen po? So we are discussing about love. So it's very important mga kapatid na talagang nararanasan mo talaga yung pag-ibig ng Diyos sa iyong buhay. So, because, sabi ko nga, you cannot give what you do not have. Kahit yung finances, di ba? May umutang sa'yo. Wala din ako di ba? Wala din ako. Wala tayo. Kaya kailangan magkaroon tayo ng pagmamahal sa ating sarili. Amen? So, masarap pag-usapan mga kapatid ang patungkol sa pag-ibig. Pero masakit din ito pag-usapan. Pero, kailangan pag-usapan natin. Tama po ba? Sino na dito mga nasaktan? Wala. Walang nasaktan. Wala, nasaktan. Walang nasaktan. Ayan. Ang tao, kapatid, kaya kang saktan yan. Pero ang Diyos, hindi ka kayang saktan. Siya nga ang nasasaktan. Yung Panginoon nga nasasaktan sa mga ginagawa natin. Amen. Pero sa kabila ng mga kapatid, mahal na mahal ka ng Panginoon. Sa kabila ng karumihan mo, yung feeling mo hindi ka deserve, pero sa Panginoon, deserve mo ang pag-ibig niya. Amen. Dahil ang pag-ibig niya hindi magbabago kayo naman. Magbago man ang lahat, magbago man ang minamahal mo, magbago man ang asawa mo, boyfriend mo, girlfriend mo, pero ang Panginoon, hindi kailanman magbabago. Amen. So, sinulat ni Paul dito mga kapatid, sa 1 Corinthians 13, about love, na siya natin pag-aaralan ngayon at kailangan natin pag-usapan, not because hindi natin alam yung definition ng love biblically. But because alam natin na we all fail to love one another. Amen. Yan. Sinulat ito ni Paul because
of our failure to love one another, mga kapatid. So, this letter of Paul to the Corinthian church are evidence that Paul really cared about how they live out their faith. Yung mga taga-Corinto. Kasi bakit gano'n na lang ka-care ni Paul doon? Kasi he founded this church. Kaya gano'n na lang. Even naman, di ba, sa mga kapamilya, mga anak mo, gano'n ka ka-care. Kasi yung relationship, iba. Tama? Ayan, so tuturuan tayo ni Pablo sa chapter na ito na makita yung pangangailangan natin sa pagliligtas ni Kristo sa atin. So, at tuturuan din tayo yung responsibility natin na ituro, na ibahagi sa bawat isa dito tungo sa pag-ibig ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Amen? So, may mga issue ang mga taga-Korinto sa verse 12, kung babasahin niyo po doon, may mga issue tungkol sa ministry ang Corinth Church sa chapter 12. At yung fundamental problems po talaga ay yung failure to love others. Yung kapwa mananampalataya. So, tuturuan tayo kung paano kung ano yung mas mahalaga, tuturuan tayo kung paano masanay na tulungan ang kapatid natin. Paano masanay na ipakita, ibahagi yung pag-ibig. Amen po? So, sabi niya, sa pagtatapos ng verse, chapter 12, sabi niya doon sa 31, now eagerly desire the greater gifts, and yet I will show you the most excellent way. Sabi sa Tagalog, ngunit buong sikap ninyong hangarin ang mga kaloob ng mas dakila. At ngayon, ituturo ko sa inyo ang landas na pinaka-mabuti sa lahat. So, ganun umintra. Ganun, paano ba yun? Basta ganun umintra si Paul sa chapter 13. Ganun niya in-start. Nilagyan niya ng diin sa, I will show you the most excellent way. Amen? So, ready na ba tayo? Sabi, parang ito pa lang pala yung season. Hindi, kasi maiksi lang ito, kaya mahaba yung intro natin. So, sabihin natin sa ating mga kapatid, excellent way. Sige, excellent. Sa katabi mo, excellent way. Excellent way. Ayan. Surpassing love. Surpassing love. Ayan. Diyan sinasabi ko dyan, mga kapatid, yung landas na lalakarin ng bawat isa sa atin bilang miyembro ng church, bilang miyembro ng isang pamilya, yung way of life. Kung paano mabuhay. Amen? So, ba't mag-focus po tayo sa kalagitnaan verse? So, basahin po natin, mga kapatid. Maliit po ba? So, verse 1, if I speak in the tongues of men or angels, but do not have love, I am only a resounding gong or a clanging cymbal. If I have the gift of prophecy and can fathom all mysteries and all knowledge, and if I have a faith that can move mountains but do not have love, I am nothing. If I give all I possess to the poor and give over my body to hardship that I may boast, but do not have love, I gain nothing. Verse 4, love is patient, love is kind. It does not envy, it does not boast. It is not proud. It is not dishonor others. It is not self-seeking. It is not easily angered. It keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. So, ayan mga kapatid. So, sabi po dyan sa verse 1 to 3, balik po tayo sa kauna-unahang verse 1 to 3. Sinasabi po dyan mga kapatid na worthless yung ginagawa natin sa ministry kung walang pagmamahal. Yan. Worthless ang pinapakita mong kabutihan sa time na nag-care ka. Okay. Sisi, pag-pray mo ko, ganyan. Sige, pag-pray kita. Yan. Tapos nakalimutan mo. Kalimutan mag-pray yung kapatid mo. So, the time na sabihin ka niya, gawin mo na kapatid. No? So, kung hindi tayo motivated by love,
Sabi po dyan, we gain nothing. We gain nothing and we are nothing without love, mga kapatid. Kahit gaano ka pa kabisig sa ginagawa mo kung walang pagmamahal. Yan. Kasi kahit naman sa trabaho nararanasan natin yan, mga kapatid, diba? Kahit alam mo na lahat, pero wala yung care mo, wala yung love mo sa trabaho mo, wala. Kaya dapat lahat ng gagawin natin ang pillar nun ay pag-ibig. Dapat may pagmamahal. Amen po. So, ba't mag-focus po tayo mga kapatid sa susunod na verse? The true, genuine, and biblical love. The love that God expects towards others. Ano ba yung ina-expect ng Panginoon na pagmamahal sa kapwa natin? Ano ba yung ina-expect na? So, sa verse 4, sabi niya doon, love is patient and kind. Ang pag-ibig na matyaga at magandang loob. Na kahit nakikita natin ang pagkukulang ng katrabaho natin, ang pagkukulang ng kapatid natin, even yung mga lipan natin, di ba? Even sa mga sakit sa ulo, no? Members, leaders, ayan, meron ba si Jenna? Sorry si Jenna. Na hindi tayo sumusuko mga kapatid na ipanalangin ng mga kapatid natin na mga yun. Patuloy natin i-encourage, patuloy natin sasabihan, at patuloy natin ipagdarasal. Kaya bawasan natin ang sakit ng ulo ni Sis Jenna. No? Para ayan na yung makapag-focus siya sa love natin. So ayan. So, hindi yung example, naku sis, wala nang pag-asa yan. Last year, ganyan na naman yan eh. Ganyan na naman siya eh. Meron mo bang ganon? Hindi na siya natututo, hindi naman nakikinig, hindi naman nagbabago. Ayan, paulit-ulit na lang. Ayan, ang tigas ng ulo sis, ang tigas. Yung limpan ko napakasungit, sinungitan na naman niya ako kagabi. Kapatid, but continue to pray for them. Hindi dahil para magbago sila, pero para magbago yung puso natin. If you will continue to pray for them, parang nandun yung pasensya, yung kindness mo, nagle-level up yung kapatid. Habang sila pinapanalangin mo, habang sila ginagawa pa rin yung dati. Kahit hindi mo makita kapatid ngayon sa Tagalog, yung resulta ng panalangin mo para sa kanila. Pero kapatid, ikaw yung nagbabago, ikaw ang binabago ng Panginoon. Nagle-level up yung pangunawa mo, yung pasensya mo, humahaba. Amen po? So, but continue to pray. Continue to pray for them. I-follow up natin. Yan, magtiyaga tayo katulad ng pagtsatsaga ng Panginoon sa atin. Meron ba dito ilang taon nang hinahanap-hanap ang sarili? Meron ba? Wala. Di ba nagtsatsaga ang Panginoon? Hinihintay ka lang niya. Just go back to your first love. Just go back to the love of God. Balik ka lang sa Kanya, kapatid. Ang pag-ibig naman niya, alam mong hindi nagbabago. Tayo lang talaga ang nagbabago. Tama mo ba? Ayan. Kasi mga kapatid, kung wala sa atin yung pagiging patient, pagiging kind, lumalabas naturally yung pagiging unkind natin. Tama? Natural na lumalabas yung pagiging patient natin. Tama po ba? Kasi wala tayong pasensya. Yung tawag doon, maiksi ang basta yun. So, ayan mga kapatid. So, humaba na ba ang pasensya natin for this year? Humaba na. Konti sis, konti. Humaba na konti. Okay lang. At least may iten-ten lang po ba? So verse 4, continuation. Love is patient, love is kind. Ano naman ang
ang pag-ibig ay hindi, sabi niya dyan, ang pag-ibig ay hindi maingitin. Naiingit pa ba tayo mga kapatid? Hindi mayabang. Ni mapagmataas man. Meron pa ba? May natitira? Hindi magaspang ang pag-uugali. Ayan. Harsh. Ayan. Hindi magagalitin. Konting ano lang, galit na. Mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Kapatid, kapag nagtatanim ka, ikaw lang nahihirapan. Nadadagdagan lang yung, imbis na yung galit mo ganyan, nadadagdagan lang yung galit mo sa kanya. Every time na nakikita mo siya, yun na naman siya. Galit ka na naman, nadagdagan na naman. Kaya huwag tayong magtatanim ng sama ng loob sa kapwa natin. Though, kahit alam mo, aware ka na nagawan ka ng masama, ano mo yan, at first, at sa una lang yan masakit, sa una lang na ano. Pero alam mo yung, nakakatulong din naman ang mga bagay na yan sa atin, mga kapatid, di ba? Para tayo, yung pasensya natin, para matulungan yung sarili natin na huwag tayong magtatanim. Kasi yung anger na yan, mga kapatid, magiging hatred. Kaya lahat ng gagawin niya, kahit tama, kahit mabuti, mali sa paningin mo. Tama po ba? Ayan. So next, hindi ito natutuwa sama-sama, sa halip ay nagagalak sa katotohanan. At kahit ganun man ang nangyari sa kapatid mo, it will turn out yung plan ng Panginoon sa buhay niya. So be patient and kind. So what love does, sabi sa verse 7, what love does? Ano man ang pag-ibig? Ang pag-ibig ay matiisin. Yan. Mapagtiwala, puno ng pag-asa, at nagtsatsaga hanggang wakas. Kahit gaano katigas ng ulo ng kapatid mong yan, mga kapatid. Magtsaga ka. Dahil hindi natin alam yung plano ng Panginoon sa buhay niya eh. Baka mamaya makita mo yun, nagpipreach na din. Tama? Baka mamaya makita mo, nag-lead na yan ng isang connect group. Pag-uwi niya sa Pilipinas, hindi natin alam. Diba? Sa isang church, gagamitin siya doon. Tama po ba? Hindi natin alam dahil sa kanya. Alam mo yung nakikita sa kanya kung gaano siya nagbago ng kanyang mga pamilya. Makikita yan, kapatid. Tingnan mo, galing lang tong Taiwan. Itong anak ko, galing lang tong Taiwan. Kung praise the Lord na. Ay, tatay ko. Ayan, nung galing akong Sinchu. Ayan, so grabe. Grabe din yung ano ko nung pag-uwi ko talagang nasabihan pa akong nagsumisermon na naman yung atin yung ganyan. So ayun lang, kasi ganun sa Sincho kasi ganun ang init ng paglilingkod ko sa Panginoon, tapos biglang uwi. Kasi nga kailangan, kasi my mom asked me to go home na kasi 3 years na siyang lumalaban sa cancer niya. Ayan, sabi niya na, uuwi ka na. Gusto ko alagaan mo ko. Ganun ng nanay mo. Parang sabi ko, naku Lord, hindi ko na talaga kayang hindi ko na kayang i-extend pa. So na-extend na-renew na ako. So nag-extend pa ako ng 4 months. Mag-ipon na ako ng konti para may pang-capital tayo sa pwesto natin. Para may pang-araw-araw tayo. Pero hindi ko na inisip kung may matitira o may ano. Basta ang gusto ko maalagaan siya. Amen. So after 5 months, yun, namatay si mama. So, sabi nga ng iba, sayang kung nandito ka, nakakuha ka sana naman. Nakakuha ka sana naman magkano din yun. So sabi ko, hindi ko naman ng mama, hindi ko naman na alagaan ng mama, hindi ko nakita ang mama. Mas masakit yun kaysa sa perang yung tapo. Makikikitain ko pa yan soon. Hindi man ngayon, pero soon. Pero iba kasi yung maalagaan mo ang magulang mo. Iba kapatid sa hindi. At the last days of her life, nakita ko yung talagang yung changes niya. Yung tatawagan na Grace, ganyan. Halika nga dito pagdating mo doon.
pag-pray mo nga ako, pag-pray mo ako. Basta pag ano, tawagin mo ate mo, tawagin nyo ate nyo, pag-pray mo ko kasi masakit yung sa may mga buto, yung bone yung cancer kasi, yung ano sa bone metastasis yung tawag. So wala tayong magagawa mo kapatid. Kahit ganong hilot, kahit gaanong pahid ang gawin natin, wala masakit. Kasi kahit madaling araw, alas 2, alas 3, naiyak ang mama ko, naririnig ko. Pag sabi, ma, huwag ka lang mayak, ganyan. Nakayaan mo lang ako, hayaan mo lang ako kasi yun yung way niya na para ano yung nararamdaman niya that time. So ayun, so sabi ko, Lord, wala akong magawa. Naiinis ako, naiinis sa sarili ko na wala kang magawa sa sitwasyon but to pray for my mom, to pray sa aking mama. Ayan, ba't ko nga ba napunta doon? Ayan, so malapit na yung death anniversary sa March. Pero sa yung mga ganitong panahon, yung talaga nagpapaalam mo siya mga February. So palitan mo na yung washing machine, yung damo mo, di ba damo pera ha? O sige. Yung TV, hindi na, gusto ko yung flat screen o sige, alin natin yan. Ang papa niyo, pag nagkakasakit yan, hindi yan nagsasabi. Kaya tignan niyo ang papa niyo, ganyan. Tapos mamaya, pag-aralin mo yung, bunso, huwag niyo pababayaan. So yung mga ganong habilin, unti-unting mga habilin na pala mga yun. So parang gusto niya kasi, ang gusto naman ng mga magulang natin ay yung maiiwan ka nilang mabuti, nasa mabuting kalagayan ka. And then that time naman ng kapatid ay nagpaalam na si Bruna, tita, gusto kong pakasalan si Grace, ganyan. So, at naging panatag siya sa sitwasyon namin family. Though hindi ganun kadami hindi kami mayaman, hindi ganun kaano. Kasi alam niya na sagad yung namin, yung income na sagad kasi gawa ng pagkikimo niya at saka pangangailangan namin araw-araw. And then, ayan, so naiyak ako. Ayan. So yun, my loving ma. So yan, ang pag-ibig ay matiisip, mapagtiwala, puno ng pag-asa at nagtsatsaga hanggang wakas. So kapatid, ang Panginoon nagtsatsaga sa atin. Isipin natin na nagtsatsaga ang Panginoon sa bawat isa sa atin, sa bawat kapatid natin. Nanawa, ganun din tayo mga kapatid. No, hindi natin pwedeng, hindi ka pwede kasi ganito ka, hindi ka pwede kasi, di ba? Nasaan yung pagtsatsaga natin, nasaan yung pag-asa natin na kayang baguhin ng Panginoon ang tao to. Amen? Na nandun yung hope natin. Kasi kahit gaano pa yan katigas ang ulo, gaano pa yan kasama, nakamatay man yan, babaguhin siya ng Panginoon. At tulungan mong ipanalangin ang tao yun. Amen? So, kaya tayo nagtitiis mga kapatid, hindi dahil may nagagawa tayo sa tao doon or yung kaya tayo nagtitiis dahil naranasan natin kung paano tayo minahal ng Panginoon. Ang Panginoon nagtiis, nagtiyaga sa atin. Just remember kung paano ang Panginoon, paano sabihin? Paano kanya natagpuan? Paano mo siya nakilala? Paano alam mo yung puso mo, yung isipan mo, parang there's something na, ay Lord, ganun. Naranasan po ba natin yun? Yan, nagtitiis tayo, hindi dahil trustworthy yung kapatid natin, but yung we trust God sa plano niya sa buhay niya. Amen? Nanawa talagang ganun po tayo. Ganun tayo mga kapatid. Ipagkatiwala natin ang buhay niya sa ating Diyos. Amen po? Yan. Pakitaas ng kamay ng mga nagmamahal na katulad ng sinasabi ni Paul. Ayan. Hanggang wakas yan. Raise your hand. Hanggang wakas. Amen? Gawan ka man yan ng hindi maganda, mahalin mo pa rin ang kapatid. Ayan. Tignan mo nga tignan ka natin mga katabi natin. Ayan, minamahal ba natin yan?
Minamahal ba natin? Baka mamaya gumagano-gano yung mata mo, no? Iniirapan mo na pala yan. No? Chinichismis mo na pala yan. Ako. So, diba? So, sabi niya doon, what does your love mean if it is not demonstrated? What does your love mean if it is not demonstrated? Challenge yan sa atin, mga kapatid. Kailangan may action. Love is an action word, mga kapatid. Kaya kailangan talagang may gawin tayo. Amen po? Yan, ipagluto mo lang yan. That's the way of love, mga kapatid. Tirhan mo ng balanghoy. Diba? That's the way of love. Thank you, Sis Pops. May nakain ako isa. And wait, yun ang pagkamahal, kapatid. Ayan. Diba? Isharon mo yan ng dinner niya mamaya. That's the way of love. Konting bagay, pero alam mo, matatouch mo yung puso ng kapatid mo yan. Yung iba nga sa atin, kaya yan nag-stay, kaya yan nagtatagal. Dahil naipapakita, naipaparanas natin sa kanya yung pagmamahal natin. Amen? Kaya mamaya magpapalutan yun. Mga kapatid natin. Ayan, puntahan natin si Bro Arthur, yung tanongin natin kung anong kailangan nila. Magpapakulo tayo ng bayabas. Amen po? So, ayan. So, conclusion na tayo. So, yan na. What does your love mean if it is not demonstrated? Yan po yung challenge natin today. And conclusion, sabi niya doon, little children love one another, and if this alone be done, it is enough. It is enough, mga kapatid. Dahil ano yung fruit of the Holy Spirit, mga kapatid? Ano yung nangunguna doon? And the fruit of the Holy Spirit is love. Nangunguna ang pagmamahal. Kasi hihilain na lang niya yan ang gentleness, ang kindness, hihilain na, mga kapatid, kung meron kang pagmamahal. Tama po? Kaya sabi mo sa katabi mo, I love you sis, I love you bro. Ayan. So love one another. Yan. This is a command of the Lord. Command niya ng ating Panginoon. So ayan. So we study it, we show it, we love it, we live it, we prove it, that others may see the light of Jesus shining in our lives, that they may too mag-glorify nila ang Panginoon. Kailangan makita sa atin. Surpassing eh. Diba? Excellent. Tama? Hindi naman pwedeng batukan na lang dyan. Wala kang ginagawa. Tapos sabihin mo mahal mo. Wala pong ganon. No? Nagbigay na ng sample, ng pattern ang Panginoon. And binigyan na tayo ng salita niya, ang Bible. Ano pa bang kulang, kapatid? Bakit mo hindi kayang mahalin ang tao, ang mga tao sa paligid mo, ang kapwa mo? Amen po? So, let us pray. Let's bow our head. And Father, Panginoon, salamat sa dakila mong pag-ibig, O Lord. Salamat sa pagtsatsaga mo sa amin. Salamat, Panginoon, sa pagbibigay sa amin ng pag-asa, Lord God. Pagbibigay sa amin ng katiyakan, Lord God. Nang dahil sa pag-ibig mo, kami ay umiibig sa aming kapwa. Kami ay naipapakita namin, Panginoon, ang pagmamahal na nanggagaling sa inyo sa aming kapwa, Lord God. Tulungan mo kaming maging daluyan nito, Panginoon. Tulungan mo kaming ibahagi ito, Panginoon. Lord, nawa, Panginoon, ang mga kapatid ko na narito ay maranasan yung nag-uumapaw na pag-ibig mo sa kanila, sa Kanya, Lord God. Upang sa ganun, Lord God, maibahagi niya ang pagmamahal mo, Panginoon. Dahil sa Kanyang buhay, Lord God, marami pa, Lord, ang hindi naranasan ang pag-ibig mo, Lord God. Patawarin mo kami, Panginoon, kung kami man minsan, Lord God, ay hindi nakikitaan ng pag-ibig, hindi nakikitaan ng care, ng kindness, Panginoon, ng pasensya. Lord God, help us, Lord God, to change. Help us to change by your love, O Lord. Dalangin ko, Lord God, na lahat na narito, Lord God, na maging daluyan
buhay niya. Ang dami mo pang plano para sa kanya. Lord, tulungan mo kaming gawin. Tulungan mo kaming mag-obey sa command mo. The command to love one another as you love me, Jesus. As you love us, Jesus Christ. Lord, we pray, Panginoon, na hindi lang ito namin narinig, hindi lang namin ito napagbulay-bulay sa araw na ito, but then, Lord God, yun ang isa sa pamuhay namin mula sa araw na ito. Yun ang ibabahagi namin, ang pagmamahal mo, ang isi-share namin, ang isa sa pamuhay namin. Dahil napatunayan mo na, Panginoon, by giving your Son for us, to redeem us, Panginoon, na kahit hindi kami kaibig-ibig, ay binigay mo sa amin na yung anak mo si Jesus, na siyang umibig sa amin, sa kabila ng aming karumihan, Lord. We thank you, Lord God. We praise you. We glorify you. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Are we blessed mo ba, mga kapatid? Anong oras na ba, mga kapatid? It's time to give. Sige po, bago po natin ipasahin ang ating verse today, nais ko po muna i-welcome ang ating first timer, si Sis Penny Zarzua. Welcome po sa atin. Sis Doris Andal, welcome po. Nawa po, hindi po ito lang po na pagsasama natin kundi bagkus ay ito na po yung simula na sama-sama natin na papurihan ng ating Panginoon. Sige po, tayo ay samahan niyo po ako na buksan ang ating mga Bible o Bible apps sa Deuteronomy chapter 14 verse 23. Ang sabi po dyan, dalhin ninyo ang kasampung bahagi ng trigo, bagong katas ng ubas at langis, at ang panganay ng iyong mga hayop sa lugar na pipiliin ng Panginoon na inyong Diyos, kung saan pararangalan siya, doon ninyo ito dalhin sa kanyang presensya. Gawin ninyo ito para matuto kayo na laging gumalang sa Panginoon ng Diyos. Actually po, mahaba po talaga itong inano ko, pero isa lang po ang aking inilagay dyan, yung pinaka-point po talaga ng i-share ko. Kasi sa verse po na to, sa chapter 14 verse 22 hanggang 29, dito po itinuturo ng ating Panginoon kung paano po natin siya unahin in times of giving. Di ba po? Lagi naman tayo inuuna ng Panginoon, di po ba? Ang sabi nga, di ba sa John 3:16, di ba? Ganun na lamang ang pagmamahal ng ating Diyos sa atin, na ibinigay niya ang nag-iisang niyang bugtong na anak. Di ba ang Panginoon napakabait sa atin? Ganun niya tayo kamahal. Binigay niya yung nag-iisang anak. Tayo po ba yung mga anak natin? Magbibigay po ba natin na sa ibang tao tulad natin? Di ba hindi po? Pero ganun po yung Panginoon sa atin na binigay niya yung nag-iisa niyang anak para tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Kaya nire-remind po dito ng ating Panginoon na unahin po natin ang ating Panginoon in times of giving, mga kapatid. Kasi ito lang din naman ang gusto ng Panginoon na ibigay natin yung nararapat na para sa Kanya. 10% lang naman po ang binibigay, ang hinihingi ng ating Panginoon. Pero ang natitira sa atin is 90%. Sa mga bago po na hindi pa po ganun ka ang tithes and offering, ito po yung 10% na nakukuha sa mga blessing na dumarating sa atin. Halimbawa po sa ating mga sahod, 10% po siya. Pero nung mga kapanahonan na mga kung tunwari umani ka ng 10 kaban na bigas, ang isang kabang bigas, ayun yung ibibigay mo. Parang dun sa church namin dati, kapag umani yung lolo ko ng mga 10 kaban na bigas, yung isa, binabahagi niya sa church. Kumbaga, yun yung pinaka-tithes niya. Pero sa atin na kumikita na, yung 10% na makita natin, na yun yung ibabalik natin sa Panginoon. Kaya nais lang ng Panginoon na unahin natin siya. Pero, hindi matutuwa ang Panginoon kung hindi tao sa puso natin. Sabi nga kanina na, worthless yung pagbibigay mo ng pagmamahal. Kung hindi talaga galing sa puso mo, di ba po? Yun lamang po ang nais na iparating sa atin. Samahan niyo po ako na manalangin. Yes, Lord, hallelujah, Panginoon. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan mo, God,
Sa umagang ito, O God, na ipinagkaloob mo sa aming Panginoon. Salamat, Lord, sa pag-iingat mo sa amin, Lord, sa pagtungo dito, Panginoon, sa iyong bahay panambahan. Salamat, Lord, sa aming mga bisita, Panginoon, sa aming mga first-timer, Panginoon. Dalangin namin na hindi lamang po ito ang una at ulit na lang, Lord God, na makasama namin sa iyong bahay panambahan, kundi ito na po ang simula, Panginoon ko. Salamat, Lord, sa mga blessing na ipinagkakaloob mo sa aming Panginoon. At sa mga company namin, Lord, na pinagtatrabaho namin, Panginoon, patuloy mo, Lord, na i-bless ito, Lord God, nang sa ganun, Panginoon ko, ay maibalik namin, Lord, ang nararapat para sa iyo, Panginoon ko. Lord, sa mga ahawag, Panginoon ko, ng aming mga ikapo at ang aming mga offering, Lord God, give them knowledge and wisdom, Lord God, na magamit lamang po ito, Panginoon ko, sa ikalalago ng iyong bahay panambahan, Panginoon. At patuloy, Lord, na i-bless mo nga po ang aming kapatid na nagbaba ng iyong mga salita, Lord God, Jesus Christ, Panginoon. Bless her, Panginoon ko, according to your will and according to your purpose, Panginoon ko. Salamat, Lord, sa buhay niya, Panginoon, na patuloy mo siyang gamitin, Lord God, na maghayag ng iyong mga salita, Panginoon ko. At Lord, sa mga kapatid namin, Lord, na nagnanais din, Panginoon, na mag-share ng iyong gospel, Panginoon. Ipuin mo ang kanilang mga puso, Panginoon ko. Nang sa ganun, Lord, marami po kami madala sa iyo, Panginoon ko, na tinawag mo, Panginoon. Salamat, Lord, muli mo kami samahan, Panginoon, sa aming gagawin pa ngayon sa araw na ito, Panginoon ko, na ikaw lamang ang aming mapapurihan, Panginoon. Salamat po, God. Sa iyo lamang namin binabalik ang mataas na papuri. Pasasalamat pagsamba. In Jesus' name we pray. Amen. Kami po ang Greenhouse Connect Group. Kasi po may mga kanya-kanya po kaming CG bawat group, bawat dorm. Ang ASI dorm, ang Yellow House dorm, Greenhouse dorm, tapos yung mga boys po, White House na tawag namin sa kanila. Ang connect group po namin yung OBBS or Bible study po namin every Thursday, 8:30 AM po sa kanya-kanyang dorm. Pero po kami mga Greenhouse, dito po kami sa church, kaya may mga Greenhouse dyan. Dito lang po kami sa Malapit, pwede nyo po kami kontakin. Pwede tayo din sa dorm. Pwede din po sa dorm kung gusto nyo po sa dorm, doon po tayo mag-CCG. I-approach nyo lang po kami ng mga taga-Greenhouse. At yung mga ibang dorm po, approach po natin mga taga-Yellow House, taga-Acid dorm, at yung mga boys po every Saturday po sila. Kami po ay mag-aali ng isang special number. Ito na yun mo. Greenhouse po. Greenhouse. Wala na practice. Matagal na po kami hindi nasaya. Wala pa talaga kami practice na maayos. Kaya... Saan na? Buti ba niya? Sisay! Stop ko? Stop?